Naengkanto nga ba si Julie Vega? 34 na taon ang nakakalipas simula nang pumanaw ang sikat na child actress na si Julie Vega, Julie Per Postigo sa totoong buhay sa kasagsagan ng kanyang kasikatan sa kanyang karera. Nasa headline news pa noon ang balitang pagpanaw ng aktres noong May 6, 1985. Ilang araw bago sumapit ang kanyang ika-17 kaarawan, kakabit ng iba't ibang kwento sa pagkawala nito. Sa Labing Leor's Helen, the movie 1984, ang huling pelikula ni Julie, at siya ay gumanap bilang Ida na sinasapian ng masamang espiritu sa episode na Akin ang Walang Diyos kasama si Connie Reyes. Simula daw ng gampanan ni Julie ang nasabing karakter ay nag-umpisa na ang pagkakasakit niya, kaya lumabas ang wild imagination ng mga tao, lalo na ang mga taga San Miguel, Bulacan, kung saan kinunan ang huling pelikula ng aktres. Naniniwala kami na pinaglaruan talaga siya ng mga duwende ron. May nakakakita kasi ng mga duwende sa lugar namin. Maaring sumama siya sa kanya at nakipaglaro rin siya. Ayon pa sa isang residente ng Mount Minalmon na si Consolacion Donceras. Ayon sa sabi-sabi, nakursunadahan siya ng mga engkantong naninirahan doon kaya kinuha yung katawang tao niya. Ayon naman sa isang lalaking residente. Ang role niya parang kay Linda Blair sa The Exorcist. Katakataka naman yung isang tulad ni Julie Vega na after doing that film, biglang bumagsak yung katawan niya. Naging bedridden siya at nakoma pa. Tapos nanlabo yung paningin. Bakit biglaan yung ganon? Sabi naman ng entertainment writer na si Peter Ledesma. May ilan naman na nagsasabing nagsimula umano ang mga di magandang pangyayari sa buhay ni Julie nang bilhin ng kanyang pamilya ang isang bahay sa Quezon City. Nakaranas daw ng financial setbacks ang mga Postigo matapos ma-confine si Julie sa iba't ibang ospital sa ilang pagkakataon. Ilang oras matapos ihimlay si Julie sa Loyola Memorial Park sa Marikina City, napabalitang biglang tumugtog ang kanyang turntable sa kanyang kwarto at tinugtog ang kanyang phenomenal single na Somewhere in My Past na certified gold record. Matapos ang mahigit 3 dekada, tinuldukan na ng ina ni Julie na si Mrs. Perla Postigo ang mga kwento na yumao ang kanyang anak dahil sa masamang espiritu na sumapi umano dito nang mag-shoot siya sa San Miguel. Nag-taping sila at nahimatay daw siya kaya dinala siya sa Capitol Medical Center. Parang napagod lang daw. Nirelease siya ng doktor at hindi naman siya na-confine. Ayon kay Mrs. Postigo sa isang interview sa KMJS. Akala daw ng pamilya noon ni Julie ay stress lang ito dahil sa kanyang schedule maliban sa pag-aartista ay nag-aaral din ito. Hindi pa siya dumadaing noon. Dinala na namin siya kasi nakikita na naming naduduling na yung mata niya. Dagdag ni Mrs. Postigo na ngayon ay nakatira na sa Iligan City. Nagkaroon ng demyelinating disease si Julie ayon sa kanyang ina at hindi dahil sa masasamang espiritu o engkanto. Ayon sa Mayo Clinic na nakabase sa Minnesota, USA, ang demyelinating disease ay isang kondisyon na nagre-resulta sa pinsala sa proteksyon na takip na pumapalibot sa mga nerve fibers sa iyong utak at spinal cord. Kapag nasira ang myelin sheath, bumabagal o humihinto ang nerve impulse na nagiging sanhi ng mga problema sa neuro. At dahil humina daw ang katawan ni Julie, ay nagkaroon siya ng bronchopneumonia. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.